sa pagkakapaslang sa 85 years old na si Lola Noemi Takoykoy. Itinuring na persons of interest ang dalawa niyang stay-out kasambahay. Ang magkasintahang sina Rovelyn Cañete at Julian Navarro. Agad umamin si Julian na silang dalawa ni Rovelyn ang nasa likod ng krimen. Sobrang sisisi kasi kumbaga tigurin na niya kami pamilya. Alas siya na nagpalaki sa amin kasi mama ko ang tagal-tagal sa kanila pero bago ko ginawa. Matigas at tikop ang bibig ni Rovelyn nang una namin siyang subukang kunan ng pahayag. Pero nang sabihin ng NBI na idiniin na siya ni Julian, tuluyan na siyang umamin sa krimen. Pagsisiwalat ni Rovelyn, si Julian ang nag-utos sa kanya na patayin ang matanda. Siya po yung nag-utos sa akin. Buhay pa po nun si ma'am. No. Pero nakabulag-tanok po. Sabi niya sa akin, "Tay, patawag na si ma'am kasi nahinga pa nga eh." Sinakal ko po. Gaano katagal? 1 minute. Paano isinagawa ng dalawang kasambahay ang pagpaslang kay Lola Noemi? Sa kuha ng CCTV, nakarating si Rovelyn sa bahay ni Noemi bandang 7:30 ng umaga noong May 4, 2023. Sa ibinigay na extrajudicial confession ni Rovelyn sa NBI, habang naglalaba, tinawagan siya ni Julian. Hello? Mama, nagawa ka na ba? Hindi pa. Naglalaba pa nga ako. Hindi pa ako nakakapasok sa loob. Pumunta ka na dito. Pagkatapos maglaba, kumuha si Rovelyn ng sanga ng puno ng mangga. Saka itinago sa maid's quarter. Ilang minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ma'am Noemi, mangga po galing sa bakuran. Salamat. Oh, samahan mo na ako. Kumain ka na rin. Hindi na po ma'am. Lilinisan ko po yung mga kwarto. Nga pala. Pag tumigil si Noah, pakisabi sa kanya, tapasan yung mga sanga. Nagreklamo yung kapitbahay. Mabagsak natin yung buhay sa bubong. Opo. Habang nasa dining area si Noemi, doon na raw nakahanap ng tiyempo si Rovelyn para isagawa ang krimen. Ilang minuto bago mag-alas 11 ng umaga, dumating sa lugar si Julian. Sa ibinigay niyang salaysay sa NBI, mismong si Rovelyn ang nagbukas ng pintuan ng bahay. According kay Julian, nang pumasok siya dito, nakadapa na daw yung victim natin. Sa akin naging panayam kay Rovelyn, sinabi niyang inasahan na raw ni Julian ang inabutang nakahandusay na katawan ni Noemi. Tuluyan mo na. Dagdag niya, si Julian ang nag-utos na tuluyan na niyang patayin ang biktima. Ang naisip nilang paraan. Nang makulong na yan. Ikaw nag-utos sa akin. Dapat makulong ka din. Hindi totoo ang nanay. Ngayon hindi mo alam na nakabulagtan na si ma'am. Pagpasok mo, alam mo na yun sa Cavite pa. Yan yung gusto mong gawin ko, di ba? Yan yung gustong gawin mo. Dagdag ng NBI, hinalughog pa ni Julian ang kwarto ng matanda. Pumasok daw siya sa kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto, tinitingnan niya daw. Tapos umiyak daw siya. Plano nila patayin yung matanda. And then pagnakawan pa. Nang maisagawa ang krimen, doon na nila naisipang nakawin ang ATM card ni Lola Noemi.
At para palabasing si Noah ang gumawa ng krimen, nagpadala sila ng text message sa isang dating kasambahay para sabihing nag-away sina Lola Noemi at Noah. Dahil dun sa text message na pinadala using the victim's phone, sending the message to the mother of one of the suspect nga, si Julian, passing the blame to an innocent person, in this case yun nga kay Noah. So sinasabi na nag-away si Noah, tsaka yung victim, the reason why nag-close in yung investigation doon kay Noah para mawala sa kanila yung spotlight. Matapos ang krimen, agad na umalis ang dalawa sa crime scene. Sa parehong araw, 4 na beses na nag-withdraw ng pera ng biktima ang dalawa. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng NBI, nalaman nila mula sa pamangkin ni Lola Noemi na si PJ na hindi ito ang unang pagkakataon na pinagnakawan ni Rovelyn at Julian ang kanilang tiyahin. Sa isang insidente, mga alahas daw ni Lola Noemi ang pinag-interesan ng dalawang kasambahay. Na-recover ba yung mga jewelry niya? Binali. Hindi naman daw kinuha. Sabi ko sa kanya, Mami, ipa-block rin natin. Sabi niya sa amin, hindi ko makakalimutan yun. Ang Diyos nga nagpapatawad si Jesus PJ, tayo pa kaya. Sa ikalawang pagkakataon, 15,000 pesos daw ang nakuha ni Rovelyn sa ATM account ni Lola Noemi. Ipinahiram ko sa iyo ang ATM ko dahil akala ko mapagkakatiwalaan ka. Aba, limang libo lang ang pinapa-withdraw ko sa iyo, linimas mo namang lahat? Sorry po, ma'am. Babalik ko na lang po yung pera. Dapat lang. Dahil kung hindi pa pupulis kita. So umamin yung isang kasambahay niya na siya yung sumobra ang withdraw. Yes, oo, ginamit daw niya. Ginamit yung perang pambayan sa utang. Pagsisiwalat pa ni Rovelyn sa NBI, matagal na nilang pinagplanuhan ang pagbaslang kay Lola Noemi. Matagal na nilang pinaplano na gawin yun sa matanda dahil nga daw sa may possibility na i-report sila sa pulis at makulong daw sila. Sa ginawang pag-amin ni Rovelyn at Julian sa krimen, patong-patong na kaso ang kinaharap nila. Pagdating sa piskalya, dahil nga sa na-explain na latag natin ng maayos ng narratives and facts, ang ginawa ni Fiskal, 2 kaso yung denial, yung murder and qualified theft. Samantala, makalipas ang mahigit 2 buwang pagkakulong, napawalang sala at tuluyang nakalaya ang caretaker na si Noah na naunang itinuring na suspect sa krimen. Yun lang, puro dasal ako, dasal, panalangin na sana lumabas ang katotohanan. Ako po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoon. Pangalawa sa pamilya Dakoy-koy nga talagang hindi sila nagtigil sa paghahanap ng hustisya para kay ma'am. Maraming salamat po. At saka sa NBI nga nagbusisi din para makuha talaga ang totoo. Ano ba yung nakikita niyong significance o importansya ng paghawak po ng NBI dito sa kaso? Unang-una ay yun nga, natukoy natin yung mga totoong pumatay at nagnakaw sa ating victim. Pangalawa ay yung napawalang sala or nalinis natin yung pangalan nung tao na falsely accused at unang sinampahan ng kaso. At yun nga, nakalaya na siya. At umaasa tayo na because of this mga instances na ito, ay pangatlo, nabigyan natin ng hustisya yung pamilya ng victim dito sa kasong ito. Malaki ang pasasalamat ni PJ na nabigyang linaw at hustisya ang pagkamatay ng pinakamamahal nilang si Lola Noemi. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas sa katotohanan, tungo sa paghahanap ng katarungan. Ako si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.